Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, ngayong umagang ito, tayo po'y magpasalamat sa Diyos sa biyaya ng buhay at biyaya ng paglilingkod dito sa ating simbahan. At samahan niyo rin po ako sa araw na ito sa aking pagpapasalamat sa Diyos sa panibagong buhay na ipinagkaloob sa akin, sa bagong misyon na ipagkakaloob pa sa akin ng Diyos. At upang tayo maging marapat na tumanggap sa banal na pagdiriwang, ating pong aminin ang ating mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya't isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ko'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap namin sa 40 araw na paghahanda, ang aming kalooban ay iyong pagindapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay, upang masaya namin maipahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo ay paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan. May hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig sa hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro. At nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang.
Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit yaon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pampang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pampang ng ilog. Sinabi niya sa akin, "Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig na dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawala ng bunga pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, sa batis niya'y may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit nasa dagat, ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, ang batis niya'y tuwang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, sa batis niya'y may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos, makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, sa batis niya'y may tuwang dulot. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudiyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Ebreyo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig, sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanyang karamdaman. Do'y may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki.
Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki. Dinala ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudiyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudiyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay simulang usigin ng mga Hudiyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Sa nagdiriwang po ng kaarawan niya ngayon kay Father John, kay Father Bien, kay Father Israx, kay Father Juper, at kay Father Merlin, at sa inyo pong lahat, magandang umaga po. Sabi po ng isang manunulat na nagngangalang Erma Bombeck, huwag daw po tayong pumunta sa doktor na ang kanyang mga halaman sa kanyang opisina ay patay. Bakit po? Kapag po iniisip ko, tama nga naman po, paano natin pagtitiwalaan ng isang doktor na alagaan ng ating kalusugan kung kanya pong mga halaman na dapat inaalagaan niya ay hindi niya kayang alagaan? Sabi po ng marami, health is wealth. Ano po? Ang kalusugan daw po ay kayamanan. Lahat po tayo gustong maging malusog, tama po ba? At kitang-kita po natin yan kay Father John. Handa tayong gumastos thousands, even millions of pesos just to remain healthy. Ano po? Lahat gagawin po natin. Sukdo lang, huwag tayong kumain para lamang tayo maging sexy. And most of us seek to stay healthy in order to be productive sa ating pong mga trabaho, sa ating tahanan, sa school, at sa ating komunidad na kinabibilangan. Para ma-maintain po yung pong ating relationship sa iba. Kaya po natin gusto maging healthy. Di ba kapag hindi ho tayo malusog, hindi tayo makakalabas ng bahay. Ano po? Kaya gusto nating maging healthy, maging malusog dahil gusto natin active tayo, di ba po? Importante pong maging malusog. Hindi lamang pisikal, hindi lamang psikolohikal, kundi lalo't higit sa atin pong buhay espiritual. Marami po sa atin ang may alam na ang atin pong isip sa kakatawan ay mabilis pong maka-impluwensya sa bawat isa. Halimbawa ho, kapag po tayo ay laging stress, ano po, marami tayong iniisip ay, sabi po ng mga expert sa kalusugan, pwede daw po ito mag-cause ng ulcer. Ano po, bakit? Dahil hindi tayo nakakain ng maayos. At nagkakameron daw po ng chemical imbalance sa ating mga dugo. Kaya po ang nagiging kinalalabasan, nag-hallucinate po yung tao. Ano po? Dahil hindi maayos ang takbo ng sirkulasyon ng dugo sa katawan, kung ano-ano pong naiisip,
At nagkakameron po ng functional disorder, severe functional disorder, kapag po medyo malala na. Ano pong nagiging sanhi o bunga pala? Minsan, nagiging bulag, nagiging pipi, at pinakamalala po, napaparalysis po ang katawan. Kaya po, dapat inaalagaan ho natin yung ating sarili. Ano po? Sabi po ay nagkakameron ng psychosomatic disease kapag po tayo ay dumadanas ng ganito. Sa atin pong ebanghelyong napakinggan ngayong araw na ito, narinig ho natin na merong isang lalaking may sakit. For 38 years, nakasama ng mga bulag, mga pilay, at mga paralisadong tao. At siya po ay naghahanap ng gamot para sa kanyang kasakitan. Ano po? At ano po ang kanyang gamot na naisip? Dapat mauna siya doon sa deposito ng tubig na sabi daw po ay kinakalawkaw ng anghel minsan. At pag nauna, gagaling. Sabi po ng mga Bible scholars, ito daw pong pinaniniwalaan ng mga kapwa Hudiyo ng ating Panginoong Jesucristo ay nanggaling ho dun po sa mga Diyos-Diyosan na ang pangalan ay Asclepius. Parang nakikiuso po itong mga Hudiyo na akala nila anghel, pero yun po ay tinulad nila dun sa mga pagano na naniniwala na yung pong kanilang Diyos-Diyosan na si Asclepius ay ginagalaw ang tubig para sila'y pagalingin. Nakita po natin yung paghihirap nung pong lalaking nagdaranas ng sakit for 38 years. Ano po? At sa kanya pong paglagi doon, dumaan po ang ating Panginoong Hesukristo na He has this compassionate heart para sa mga may sakit. Tingnan po natin, araw-araw pong napunta itong may sakit na lalaki doon sa malapit ng portiko ng tubig sa Bethesda. For 38 years, ni wala man lang tumulong sa kanya para siya ay tulungang makapunta doon sa tubig. Imagine po, 38 years, araw-araw siyang pumupunta doon. 365 days times 38, 13,870 po days na siya'y napunta doon. Walang patid, walang palya. At ni minsan wala pong tumulong sa kanya. Pero dumaan po ang ating Panginoong Jesucristo na merong opposite attitude ditong mga taong walang pakialam sa iba. At ano pong sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Buhatin mo ang iyong panlatag at umuwi ka. Pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo itong lalaking nag-aantay ng 38 years para siya'y gumaling. Pero alam niyo po, yung pong ginawa daw po ng ating Panginoong Jesucristo na sinabi niyang buhatin mo ang iyong panlatag, ay para po bagang nagkamali pa siya. Yun po ay ika-39 class na paglabag sa mga Mosaic law o yung mga batas po ng mga Hudiyo na bawal magdala sa kahit anong lugar o bawal magbuhat. Di ba ho? Araw ng pamamahinga. At sa kanila pong batas, bawal magbuhat kahit libro. Pag ikaw ay nagbuhat at naglakad ka, may kasalanan ka. Di ba ho? Pero sinabi rin ho ng ating Panginoong Jesucristo doon sa lalaki, nung pong siya'y gumaling, huwag ka na uling magkakasala dahil baka may mas lalo pang mangyari sa iyong masama. By these words, it seems po na ang ating Panginoong Jesucristo ay na-anticipate itong disorder na meron yung tao. Siguro po dahil siya'y guilty sa kanyang mga ginawa, kaya siya hindi gumagaling sa sakit.
o dahil naman daw po sa kanyang sinful attitude na ginagawa niya sa kanyang buhay, kaya hindi siya gumaling. Marahil nag-iisip. At aking mga minamahal na mga kapatid, marami pong tao sa paligid natin ang hindi po kayang mag-avail nito pong pagpapagaling na dulot ng grasya ng Diyos. Kahit po yung mga sakramento ng simbahan, hindi po nila makuha. Bakit? Dahil wala pong gustong tumulong sa kanila. Minsan po sa buhay natin, dadaan po na para po bagang pag may nakita tayong nangangailangan, dadaanan na lang talaga natin. Bakit? Dahil ayaw nating maperwisyo, dahil ayaw nating mapasama sa oras natin, dahil aksaya sa oras. Ngayon pong araw na ito ay pinapaalalahanan po tayo ng ating Panginoong Jesucristo na dapat hindi lamang po tayo passive sa mga taong nakikita natin sa ating paligid. Hindi po dapat tayo passive kung ang ating pong mga kapatid, ang ating kamag-anak, ang ating magulang, ang ating mga kaibigan ay malayo sa Diyos at tayo ay laging nandito sa simbahan. Siguro po ang iba nag-iintay lamang ng tapik, nag-iintay lamang ng makausap para sila'y minsan makapunta sa sakramento ng kumpisal. Sabi nga po ni Winston Churchill, the price of greatness is responsibility. At ito po ang gusto kong iwanan sa aking kapatid na pari, ang aking pong kaklase, ang aking pong kapatid na si Father John. Father John, the price of greatness is responsibility. Sabi nga po ng marami, kapag daw po nadadagdagan ng iyong edad, ay lumalalim o lalo pong lumalawak ang wisdom. Kaya nga po may katawagan, wisdom of the old. At Father John, ngayong ikaw ay 30 years old na, 30 years old, di ba? Madadagdagan na naman ang iyong kaalaman. Lalawak na naman ang iyong wisdom. Binigyan tayo, Father John, ng isang napakalaking biyaya ng Diyos na kanyang maging pari, kanyang trabahador sa kanyang ubasan. At ito ay hindi lamang basta biyaya, ito ay responsibilidad na iniiwan sa atin ng Diyos na dapat huwag tayong maging passive sa mga taong nag-iintay sa atin. Na tayo dapat yung nagdadala sa kanila papunta sa Diyos. Father John, sa iyong kaarawan ngayon, ipinapaalala ng Diyos na dapat ang responsibilidad natin sa mga tao at sa Diyos ay pantay. Nagunggusto nating dalhin ang iba papunta sa Diyos, dapat tayo din. Nakikita nila yung dapat ba silang kumapit sa atin o hindi. Isang responsibilidad po na masasabi naming mahirap pero napakasaya. Dahil sabi nga po, hindi naman po lahat natatawag sa gantong buhay. Father John, binigyan tayo ng 2 kamay ng Diyos. Isa para ikapit sa Kanya at isa para iabot sa mga tao para dalhin sila dun papunta sa Diyos. Father John, stay healthy para sila mahigit natin yung mga taong kinakailangang lumapit sa Diyos. Sa huli po aking mga minamahal na mga kapatid, nais ko pong magbigay ng isang assignment, hindi lamang po kay Father John, kundi para din po sa inyong lahat. Una po, mamaya po, kumuha po kayo ng ballpen sa papel. Ilista nyo po, yun pong mga teacher na nakatulong sa inyo sa school kung papaano po kayo lumago sa paaralang inyong pinanggalingan. Father John, mamaya
Assignment ko ito sa iyo. Susulatin mo kung sinong mga teacher, profesor ang nakatulong sa iyo lumago sa paaralan. Pangalawa, isulat mo ang 3 mong kaibigan na nakatulong sa iyo dun sa panahong nahihirapan ka. Pangatlo, maglista ka ng 5 tao na nagturo sa iyo kung papaano mamuhay ng tama. Pang-apat, mag-isip ka ng mga tao na nagpapadama sa iyo na ikaw ay espesyal at na-appreciate yung ginagawa mo. Pang-5, maglista ka ng 5 tao na gusto mong makasama ngayong araw na ito. At pang-6, favorite po niya, mahilig po yan sa mga superhero eh. Maglista ka ng 12 superhero na naka-inspire sa iyo dahil nakita mo yung buhay nila. Ang tanong ko po ay, madali po kaya itong sagutin? Father John, madali kaya ito? Kayo lamang po, o si Father John lamang po ang makasasagot kung ito'y madali. Ano pong lesson? The people who make a difference in our lives are not the ones with the most credentials, the most money, or the most award. Hindi po nasusukat doon ang tao. Ang lesson po, they are the ones that care. Yun pong mga taong nagmamahal sa iyo. Yung mga taong nagbibigay ng espesyal na panahon para sa iyo, yun po yung importante. Katulad din po ng ebanghelyong ating binasa ngayon. Si Jesus, binigyan ng espesyal na atensyon itong may sakit. Hindi po niya ito nakuha dun sa mayayamang tao nung siya'y kapanahunan niya. Wala nga pong tumulong sa kanya for 38 years. At ito po ang iniiwang mensahe sa atin ng Diyos ngayong araw na ito. Na lahat po tayo merong responsibilidad sa bawat isa. Lahat po tayo may responsibilidad na akayin ang bawat isa papunta sa Diyos. Father John, happy birthday. Sana maakay mo kaming lahat patungo kay Kristo. Ang lahat po ay magsitayo. Habang higit nating nakikilala ang Diyos, lalo nating naunawaan na lubos tayong umaasa sa Kanya. Alam natin na marami tayong mga kahinaan at wala tayong magagawa kung hindi niya tayo tutulungan. Kaya't manalangin tayo sa Kanya. Sa bawat tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway lubos na mag-alay ng kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng pusong bukas sa pag-aalay ng sarili at lumago sa pagsunod kay Kristo na may pusong maamo at napagkumbaba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng tunay na diwa ng kababaang loob sa ating pakikitungo sa mga duka at mga api, at makita natin ang presensya ni Kristo sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pagmamahal at pagtataguyod sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nauna na sa atin, sa paglisan sa buhay na ito, naway makaisa ng Diyos sa Kanyang kaharian.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, Ama ng mga dukha, bagamat batid namin ang iyong mga kahinaan at pagmamalaki, dinggin mo ang aming kahilingan na iyong bayang nangangailangan ng iyong tulong. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo, tayo po ay dadako na sa pag-aalay. Yung pong may mga hawak na love offering, mangyaring tumayo na po sa gitna para po sa pag-aalay. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ni kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inialay namin sa iyo ang mga kalobong ito bilang pagtanaw ng aming ng utang na loob sa iyong paglingap sa aming araw-araw at bilang pagganap sa iyong pagkukupkop sa aming lahat na iyong binubuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na iko'y aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal
aming inilalaan ang panahon, talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan. Kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kapag manalang iyong pangalan, manalang iyong hari, buhay sa iyong kagilaan, nanang lahat na Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinayani namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Melrey na aming Obispo at ng Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming dahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gindi naglahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Fernando at naglahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang dawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo.
sa tagumpili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasami ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong dalisay ang aming kalooban at panibaguhin mo ito sa aming pakikinabang upang tulong mo ngayon at sa hinaharap ay aming lubusang matanggap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Inaanyayahan po dito sa unahan ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kanilang kasal, pupunta sa ibang bansa at kukuha ng pagsusulit. At yun din po magpapabasbas ng mga religious articles,
pumunta na din po dito sa unahan. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa'yo nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Hinihiling namin na basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang karawan na anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa at sa silalim sa pagsusulit. Huwag kalooban mo sila na mas mahaba at makulang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na buhay, kaligtasan sa namang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at ikain upang mga ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalaan mo rin ang kanilang angkan at mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa panampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ng pagpapala ang mga kasangkapan sa panalangin upang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay ating ipagdadasal at wabasbasan ang paring nagdiriwang na kanyang ika-30 kaarawan, si Father John. Magsitayo po tayo at sa inyong kinatatayuan, inyong ipagdasal si Father John habang amin ting ipinapanalangin. Maraming pagmahal, aming ipinagpapasalamat ang 30 taon na ipinagkaloob mo sa aming kapatid na si Father John. Sa iyong patuloy nawang gabayan, subaybayan at ingatan, lalo't higit sa kanyang buhay, pagkapari at maging daluyan ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagmalasakit at pagibigay ng sarili sa mga ipinagkatiwala mo sa Kanya. Nawa ay maging siyang daan din ng iyong mga pagpapala sa Kanyang kapwa at madalas sa iyong kaharian katulad ng iyong panawagan bilang isang simbahang sinodal. Ang lahat ng ito'y aming itinataas, sinihiling sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos.